Tanungin nga natin ang ating tagabasbas ng love team. Yan, tingin mo, dito sa pair up ni Shanti. Alden Richards na miss ang ka-love team, na may ka-love team, mga kasombreros, no? Tapos si Ma'am Kath dito ay parang nag-hi siya sa kanyang mga Kath-tropa, mga kasombreros. Unahin natin ito, nag-post ang, by the way ako po ay nag-voice over ng 12:24 PM, March 3. So yung mga items na lalabas sa Kath din or sa kay Alden, mga kasombreros, beyond or mas hapon or gabi na, ay baka bukas ko na po maisasama. Kasi sobrang busy na namin yan, sorry po ha. Kasi nga ay nag-start na rin ng YouTube channel ang aking nanay. By the way, support nyo rin po ang aking nanay. Yung YouTube channel po ng aking nanay ay parang luto-luto, no, something buhay probinsya, mga kasombreros. So sana po ay subscribe din po kayo sa YouTube channel ng aking nanay, mga kasombreros. So maraming salamat in advance. Going back, I post ito ng Catherine Blue Hearts 19 hours ago, Behind That Every Smile. Tapos si Kath dito ay parang inaayusan siya. Sabi dito ng Catherine Blue Hearts ay here's a little reminder, Moan, everyone can love you, but a person who accepts you after you knowing your past, after knowing all the flaws you have, is matchless. Everyone can easily say I love you, but a person who stays with you after recognizing your different personalities and after seeing the worst side of you is rare. Choose that person who you can always count on when the world turns its back to you. So ganun siya. Tapos yung picture dito ni Kath ay nayusan siya, if I'm not mistaken, ito ay during sa kanyang Cream Silk na endorsement video or endorsement shoot, mga kasombreros, Cream Silk, na sobrang ganda niya, phenomenal box office cinema queen. Tapos ito, ang sweet ni na Barbie at saka ni Alden, mga kasombreros, doon sa kasal nga, no, ni na Kim at Gerald, mga kasombreros. May caption dito, parang napamura pa siya na parang sabi niya, yamas yung dalawa, parang walang pakiramdam sa music, may sariling mundo, na kung saan nga ay nagsisiyahan, nagkakantahan, sina Kim at ang buong banda, ang tao doon, mga kasombreros, sa venue. So ang kanilang kanta dito ay sumayaw, sumunod ka sa aking mag-enjoy ka ngayon. So ganun yung, tapos yung nakafocus dito yung nag-post at saka yung ibang tao, yun nga, no, kay Alden at saka kay Barbie, kasi nasa sulok sila. Tapos parang wala silang pakialam sa mundo, mga kasombreros. Nag-uusap silang dalawa na very close. So ang mga tao ay talaga doon nakafocus din, no, maliban dito sa mga nagsasayawan na mga bisita ng bagong kasal, mga kasombreros. So napamura pa dito yung nag-post na yung dalawa parang walang pakiramdam sa music, may sariling mundo, referring to Sir Alden and Barbie Forteza, mga kasombreros. Pero friends lang ito sila, mga kasombreros, no? Talagang parehong sweet. Grabe, no, si Ma'am Barbie, di ba, nung nakaraan si Jameson Blake, na akala ng mga tao ay magiging sila na, no? Parang siya, very clingy din pala si Ma'am Barbie, no? Parang si Ma'am Catherine din, mga kasombreros, kung kaya nai-issuehan kapag yun yan, sobrang close, mga kasombreros. Pero yun, malay natin, no? Hindi natin alam yung storya. Hindi ako pwedeng maglagay ng period na kaibigan lang sila, no? Pero yun, hanggat dito walang umaamin, ay magkaibigan lang yung turing natin sa kanila, mga kasombreros. So yun, talagang sweet lang talaga ang dalawang ito. Pareho silang love language, very clingy. Tapos kapag gusto nila kulitan and so on, mga kasombreros. So yun, talagang tayo ay go with the flow lang kung ano yung ikinakasya ni Alden, ni Barbie, and the rest of the people na malalapit sa kay Catherine, no, and so on. Tapos speaking of Kath, 3 hours ago, posted by Ma'am Donna May, Coach Mauro at saka si Ma'am Catherine, pareho naka-blue, tapos si Snowy nakaharap sa kanila, naka-peace sign dito si attorney, mga kasombreros. Tapos ay nasa workout,
or nasa gym silang dalawa. Pero if I'm not mistaken, ay throwback picture lang din ito mga kasembreros. Ni na Coach Mauro at saka ni Kath mga kasembreros. Ito yata yung time na parang pinapagawa pa lang yung bahay ni Ma'am Catherine, no? But correct me if I'm wrong mga kasembreros, 2023, 2022, something 2022 or 2023. So basta throwback siya mga kasembreros. 7 hours ago, post ng ABS-CBN News. Pinost din nila yung sinabi ni Ma'am Catherine, no? Ni-requote nila. Catherine Bernardo thanks fans for their continued trust despite disagreements on some of her decisions. Tapos yung picture nga ni Ma'am Catherine mga kasembreros during Eduk Circle Awards. Tapos ito, nag-throwback ang Alden Alliance OFC 9 hours ago. 6-year-old photo of Alden playing with his fidget spinner. So parang may hilig pa sa dito si Alden, no, sa mga laro-laro mga kasembreros. So parang nagbalik bata si Soiti, naka-varsity jacket na naka-red si Phenomenal Box Office Cinema King at CEO mga kasembreros. Pasegwehan ko ito. Si Belle, 7 hours ago, may dalawang artistang pinapangarap na magkasama or makasama ng Kapamilya Star na si Belle Mariano sa kanyang next project, ang award-winning actress at soap opera queen na si Julian Santos at box office king na si John Lloyd Cruz mga kasembreros. So parang pangarap daw ni Belle na makasama din itong dalawa na makatrabaho, no? Why not, no? Ang gagaling naman ito mga kasembreros, and depende na rin sa management. Tapos ito, Alden Alliance OFC or Official Fans Club 15 hours ago, nag-throwback din siya ng picture ni Alden na dati daw ay pangarap lang niya itong kotse or sasakyan mga kasembreros, tapos ngayon ay nakapark na yung totoong kotse sa buhay ni Alden. No, totoo na siya, no, nagkatotoo yung pangarap niya 6 years ago mga kasembreros, but maybe of a different color. So iba lang yung kulay ng kanyang kotse mga kasembreros. Hindi siya red Jaguar ba to na kotse mga kasembreros, Ferrari. Pero niya, no, iba lang yung kulay. Yung kulay yata na bilhin, di ba, parang black or parang silver gray or something mga kasembreros na kotse ni Pops Alden. No, yayamanin si CEO. Si CEO. Ito na sobrang tawa din dito ni Danico Ramos 17 hours ago. Doon nga sa kasal na ginawa doon nga sa laugh trip na ginawa ng Kim Emerald mga kasembreros, ni Kim at saka ni Gerald Napoles. Lap trip tong kasal ni Kim Molina at Gerald Napoles, nilaro ba naman mga loko-loko. Sorry po, binasa ko lang po yung kanyang kinaption dito. Mga loko-loko talaga hanggang kasal di talaga nawala yung pagiging komedyante nilang dalawa. Tapos may tawa na emoji. Yung lang dito, yung hindi ko lang, yung medyo hindi relate yung hindi siya ganong connected, yung kay Alden. Kasi si Alden, iba na yung pangalan ni Alden. Si Gerald Anderson at saka si Kim Molina, okay pa, di ba? Kasi nga, Kim Emerald, Kim Chiu at saka Gerald Anderson. Tapos yung kay Kuya Kim at saka kay Gerald naman, ay katanggap or parang connected din siya mga kasembreros. Yung kay Alden lang talaga, yung pambungad nila na of course ay best friend ng dalawa. Yun ang parang sabi ko pa, parang hindi naman siya connected, pero as best friend ng dalawa ay yun yung kanilang pambungad na atake. Sabi niya dito, si wedding reception kasi nung in-introduce na ang bagong kasal, nakakatawa yung mga lumabas Unang lumabas si Kim with Alden Richards, pero di ako natawa nun. So siya rin di natawa mga kasamaras. Nung sumunod, kasama niya si Gerald pero with a G, no? Kasi nga Gerald as in G as in golf mga kasamaras yung spelling ng pangalan ni Gerald Anderson. Kasi si Gerald Napoles ay J as in Juliet. So siya, nung sumunod kasama niya si Jazza, para bang Kim Emerald ang atake. Doon na nagsimula yung halakap. Then after, si Gerald naman ang lumabas at kasama niya si Kuya Kim at sorry, medyo na ibang mukha ni Kuya Kim dito kasi pina-enhance ko pa para hindi masyadong malabo. Iba yung atake ng wedding reception nila, lakas na makapag-good vibes. Congrats again Kim and Gerald. So hindi ko lang kung sino si Danico Ramos.
baka part siya ng ano doon, ng mga bisita, mga kasembreros ng Kim Emerald. Grabe nga, no? Talagang ang witty. Ang utak nila talagang pag komedyante ka kasi, nasa isip mo parati, magpatawa. Kung singer ka naman, ay yun, no? Kanta. So, ganoon siya, mga kasembreros. So, very witty ng ginawa nila dito. Tapos ito, 2 hours ago, Elisha Pulin, pinost niya dito ang kulot na si Ma'am Catherine. Kahit anong hairstyle niya, bagay na bagay talaga sa beauty ni Kat. Agree ba? No, parang ang daming likes. So 147 likes or reactions, mga kasembreros. Tapos naka full smile si attorney dito, mga kasembreros, no? Parang ala Marimar ang atake ni phenomenal box office ni Ma'am Queen dito, mga kasembreros. Pero yun, hindi na talaga siya parang hindi na yata mangyari itong Marimar, mga kasembreros. Ilan na 1944 yung ating aabangan. Manila Bulletin Entertainment na feature din si Alden dun sa kanyang MVT for one of the most valuable taxpayers ng 2025 na kakatapos nga lang, mga kasembreros. Tapos next item natin, sige, ito na yung ating isa sa mga major items doon sa may Stars on the Floor. Nabanggit pala ni Alden dito. Tanungin nga natin yung tagabasbas ng Love Team, si Marian, mga kasembreros. Sabi niya, tingin mo, referring to or talking to Ma'am Marian Rivera, sabi niya, sa tingin mo sa team ni na Shanti at saka ni na Joker, may something ba? May potential ba? Sabing ganun. Tapos pinutol na agad yung video, mga kasembreros. Tapos nagkatitigan yung dalawa. Si Shanti at saka si Alden, mga kasembreros. So, tapos ang tugtog niya dito ay, kasalanan ba ang mahulog sa iyo? Palagay ko hindi 5'7" tong height ni Shanti. Palagay ko mga nasa 5'8" or 5'9" ito, mga kasembreros. Ang tangkad niya, oh. Tapos nakabanda na nga siya dito, mga kasembreros. Hindi na pinlay dito yung sinabi ni Ma'am Marian Rivera kasi baka makapiright, mga kasembreros. So, grabe, no? Talagang pero ito po ay isang fan-made na paghanga or so on, mga kasembreros, sa tambalang Shanti at saka Alden, mga kasembreros. So, sa mga gusto lang, no? At saka and hindi para dito trabaho na naman ito, mga kasos ni Sir Alden ang ginagawa niya. Tapos ito, next item natin, si Kath din po, no? Bumati siya sa mga Kath-tropas, mga kasembreros, na solid na fandom ni phenomenal box office Cinema Queen. Hi, mga Kath-tropas, it's Kath. It's Kat, sabing gano'n. No? Parang palagay ko pwede siyang recent kasi kakapost lang ng isang Catherine admin, mga kasembreros. Pwede rin siyang throwback, mga kasembreros. So, yun po, no? Pero yun, parang nag-high lang siya. Parang kinat yata yung video dito, mga kasembreros. Tapos, ito, na-feature si Catherine dito, mga kasembreros. Hindi ko na alam kung AI o parang AI generated yung voice over dito. Sinabi niya dito kung gaano kayaman at saka gaano kapaldo si Ma'am Catherine, mga kasembreros, na hindi mapipigilan ng kanyang pagyaman. So, hindi lang sa pag-arte magaling, kundi pati sa pagninegosyo ay panalo rin. May sariling nail salon, kay Cat Nails by KCMB, na may 8 branches pala, no? Ang Cat Nails, mga kasembreros. So, the Glow Up Lounge. So, itong the Glow Up Lounge, mga kasembreros, ay isa rin pala ito sa mga businesses ni Kat, no? Beauty salon, mga kasembreros. Tapos nga sa Isla Amara, mga kasembreros, sa El Nido, Palawan, na kung saan ay kasosyo niya si Sir Piolo Pascual, mga kasembreros. So, yun po. Try kong play ito mamaya, no? Para ma-appreciate nyo lalo, mga kasembreros, itong mga businesses pa. Alam ko meron pa siyang, yun, yung Impolo Manila. Palagi ko yung Impolo Manila para kay Mama Min lang yun, no? Mga kasembreros. Pero, yun, parang kanya na rin kasi nga,
ay magnanay naman sila mga kasembreros. So talagang ano lang ang lupit, no? Si Alden, ganun din, business, trabaho, and so on mga kasembreros. Tapos ito, pinost kanina ng isang hindi ko alam kung Kathden admin ba yun. Catherine surprise birthday celebration, birthday sa Lubong. Tapos pictures dito ng Kathden during 2024 pa na birthday celebration ng Catherine, na kung saan nga ay invited si Phenomenal Box Office Cinema King pa dati mga kasembreros. So ngayon ay talagang mailap na sila sa camera at saka sa publiko mga kasembreros. So not unless ay magkakaroon sila ng bagong movie or project mga kasembreros, na so far ay hindi pa natin talagang masasabi, no mga kasembreros, kasi nga naka-line up ang napakaraming schedule nila mga kasembreros sa bawat isa. Pero abang-abang tayo ng mga updates, of course, ng mga kaganapan sa future. So yun, no? Yan lang actually sa ating Kathden items at konting Donbell items mga kasembreros. So pe-play ko po itong mga videos, no, na kailangang i-play. Tapos of course ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Catherine Bernardo, paldo na? Hindi mapigilan ang pagyaman. Alam nyo ba, si Catherine Bernardo, hindi lang sa pag-arte magaling, pati sa pagnenegosyo, panalo rin. Si Catherine, may sariling nail salon chain na Cath Nails by KCMB na may 8 branches sa buong Pilipinas. At hindi lang iyan, may bago pa siyang beauty lounge na The Glow Up Lounge na mabilis ding lumalago. Kasosyo rin siya ni Piolo Pascual sa boutique hotel na Isla Amara sa El Nido, Palawan. Talagang hands-on siya sa pagpapatakbo nito. Sa kanyang mga social media posts, hinihikayat niya tayong lahat na mag-invest sa mga bagay na magpapabuti sa atin. Sabi nga niya, it's all about investing in the things that make you better. Hi, Katropas! It's Kath! Napaka-amazing po ng Word of God mga kasembreros. Ito po ay matatagpuan natin sa Psalms 121 verses 5 to 6. Ang title natin ay Di Tatamaan ng Araw. Bakit kaya, no? The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by day. Grabe, ito pala yun, no? Nor the moon by night. Grabe mga kasembreros, no? Hindi man ito literal na hindi tayo tatamaan ng araw. Ito po ay speaking about protection, okay? About refuge, about shelter, about security mga kasembreros. Kasi alam niyo po, sa buhay marami ako natutunan talaga mga kasembreros. May it be sa mental security natin, sa ating relationship security, sa ating future security, sa ating financial stability and financial security, physical security. Alam nyo, yung security kasi hindi lang siya dapat sa no, sa security guard, no, yung parang peace security. Parang yes, na-implement natin yung kapayapaan, may peace sa ating tahanan, tama yon. Yun ang gusto ng Panginoon mga kasembreros na gawin natin, maging mapayapa, no, ang bawat isa na namumuhay mga kasembreros sa mundong ito, because yun yung isa sa kanyang spirits, okay? Yun yung naninirahan ang spirito ng Panginoon kapag may peace or kapayapaan sa loob ng tahanan. So security, no, protection, stability mga kasembreros, yun yung natutunan ko habang tumatanda tayo. Ay talagang marami tayong dapat i-consider, no? Alam nyo, minsan yung mga posts sa Facebook, no, kagaya ng ginagawa rin namin ni nanay ko, parang mas masarap balikan yung mga no, yung mga kabataan, yung parang wala kang ibang problema kundi makapaglaro. Problema mo lang kung makakatulog ka sa tanghali kapag pinapatulog ka ng nanay mo kasi may nakabantay na pamalo. Yung iiyak ka dahil hindi ka isasama ng mama mo sa palengke or sa bayan. Iiyak ka kapag hindi ka nabilhan ng pasalubong. Parang mga ganong mga tipo ng mga bagay na alam niyo po na may miss talaga ngayon mga kasembreros, kasi iba yung generation din ngayon eh. Basta mga batang 90s, iba rin yung dating talaga, no, 80s, 90s, yung hindi pa panahon at hindi pa uso talaga ang mga gadgets, no?
ang cellphones and so on. And nakakatulong naman talaga no, yung cellphones ngayon mga kasembreros. Sadya lang talaga na iba yung iba yung impact, parang iba yung dating mga kasembreros ng mga panahong iyon no, na hindi pa parang may kukumpara mo pala talaga na habang tumatakbo ang panahon ay magkaiba pala talaga. Ganito pala siya. Parang malayong malayo mga kasembreros. Especially kapag nabubuhay ka or nakatira ka sa probinsya versus sa city mga kasembreros. So parang doon mo nakikita yung yung difference talaga mga kasembreros when it comes to ang tawag dito, way of living, expectations versus reality. Kasi iba yung way of living talaga sa city at saka sa probinsya, mga kasembreros. So may mga advantages at saka disadvantages din naman, mga kasembreros. Pero yun, no, talagang ako ay laking probinsya, kung kaya nasabi ko na magkaiba pala talaga no, ang mamuhay dito sa probinsya, mga kasembreros. So, pero of course, nagpapasalamat tayo kasi na-experience natin ang city and doon ko mas lalo nakilala ang Panginoon and marami ako nakilala talaga na mga tao naging parte ng aking buhay, mga kasembreros. So dito, going back sa ating verse mga kasembreros, Psalms 121 verses 5 hanggang 6, ay nagpapakilala ang Diyos no, ng parang baluti ba, no? Isang shield mga kasembreros kapag ikaw ay isang sundalo, kapag ikaw ay nasa yung nagdadala ng pera ng bangko ay bulletproof no, yung shield nun ay talagang hindi dapat pwedeng tablan ng bala o ng baril mga kasembreros. So and imagine natin no, may mga kapag may kasama tayo parati tapos hindi tayo iniiwan mga kasembreros, kasi masakit diba kapag iniiwan tayo. Pero yung tinutukoy natin dito ay hindi po nang iiwan talaga. Imagine having a shield that never leaves your side, constantly guarding and protecting you from harm. That's what this verse is all about. It's like having a divine bodyguard who never takes a break and is always looking out for you. So, walang break ito mga kasembreros, yung keeper natin, yung Diyos natin, na kahit na sinasabi dito ni Haring David na metaphorical example or metaphorical comparison ang ginawa dito ni Haring David mga kasembreros, na kung saan ay sinasabi niya na kahit araw hindi tatamaan or kahit na buwan ay hindi tatama sa atin kahit sa gabi mga kasembreros, no, kasi ang Diyos natin ang ating keeper. Ang keeper, tagapag-alaga, no, mga kasembreros, parang isang pastol no, sa isang tupahan or sa isang grupo ng tupa or sheep mga kasembreros. So the Lord is your shade at your right hand, the sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Grabe no, talagang kumapa supernatural protection, supernatural shield na hindi siya earthly or worldly na protection lamang mga kasembreros, but it's a divine and supernatural. Kumapa outlandish, hindi matatagpuan sa mundong ito, sa dimension ng mundong ito mga kasembreros, ang protection na pinag-uusapan natin dito sa Psalms 121 verses 5 hanggang 6 mga kasembreros. So think about the feeling of safety and comfort that comes with knowing that you are under the watchful eye of a powerful guardian. So ganun siya mga kasembreros, no? Parang isang tao na, or parang isang nanay mo, for example, clingy ka na bata. So kapag nandiyan ang nanay tatay mo, you feel safe, you feel protected, no? You feel shielded or kept mga kasembreros. So may peace of mind ka, kasi kalmado ka at saka alam mong may protekta sa iyo kung may darating man na mananakit sa iyo mga kasembreros. So ganoon po ang ibig sabihin nito. God is always there ready to shield us from any dangers that may come our way. This verse reminds us of the unwavering love and protection that God offers us and encourages us to trust in His constant presence in our lives. So constant siya mga kasembreros, kumbaga hindi siya nagpapahinga. Kung ang ating trabaho ay may break time, si Lord po ay wala mga kasembreros, kasi nga eternal siya, spirit siya mga kasembreros. Kasi kapag natutulog ang Diyos, ay hindi yan siya Diyos mga kasembreros. So hindi yan ang tunay na Diyos, kasi nga ang tunay na Diyos ay sleepless, endless, eternal, forever mga kasembreros. At hindi po siya nagpapahinga. He is untiring, kumapa-untiring na Diyos mga kasembreros. So that is why He is tirelessly
watching over us. So, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pag-asa, yung kanyang pagpapatawad, yung kanyang awa, ay forever yun mga kasumbrero. So, next time when you feel overwhelmed by fear or uncertainty, remember this verse and take comfort in the fact that you are being protected by a force greater than any other. So, hindi lamang siya ngayon, hindi lamang siya bukas, but it is forever na protection mga kasumbrero. Trusting in God's protection as mentioned in this verse, Psalms 121 verses 5 hanggang 6, means having faith that God is continually watching over us and guarding us from harm. It is about believing that God is our ever-present protector who never sleeps or grows weary, providing a sense of security and peace in the midst of life's uncertainties and dangers. So this trust involves acknowledging that God's protection is constant and unwavering even in times of trouble or adversity. So, doon kasi natitest habang tayo pa ay may problema, habang tayo may kinakaharap mga kasembreros, may challenges, so mas lalo tayong dudulog, mas lalo natin mapifeel yung protection ng Panginoon. Kasi, bakit ka naman pa-protectionan ng Panginoon or bakit mo naman feel yung protection, yung keeping ng Panginoon kung wala namang dapat protectionan, no? Kung walang harm or danger or challenges mga kasembreros. So, simple as that. So, dun mas lalo nating nararamdaman ba yung love and comfort and the compassion and mercy ng Panginoon kapag tayo po ay nakakaranas ng mga, alam mo yon, ng mga uncertainties ng buhay mga kasembreros. Pause and ponder on Psalms 121 verses 5 hanggang 6, where the Lord's watchful gaze shields us from harm, just like a vigilant parent at work or a guardian caring for their own. So trust in His guidance and protection, for He is our unwavering guard and shelter. So tayo lamang inaantay mga kasembreros. So kailangan manalig tayo. Ang Diyos kasi given na yun na protection siya, given na yun na maawain siya, given na yun na loving siya, given na yun na keeper siya mga kasembreros. But the question is, willing ba tayo? Nagsasubmit ba tayo? Meron ba tayong panahon? Meron ba tayong willingness? Choice ba natin, no? Dapat hindi siya choice, no? Hindi siya dapat optional. It's top one priority dapat natin na ang Diyos dapat natin ang ating protection. Alam niyo po, maraming mamayaman or maraming mga tao na yes, tama naman, may CCTV sila, matataas yung gate ng bahay nila, may mga barbed wire at saka protection ng bahay nila kasi nga baka manakawan sila kasi nga sobrang yaman nila. Maraming kaperahan at maraming pwedeng manakaw sa loob ng tahanan. So, but the greatest and pinaka incredible, invincible, unmatched, matchless na protection at keeper at guard ng bahay at ng ating buhay ang Diyos mga kasembreros. So every time we pray, kahit hindi man kasi pansinin niyo, di ba? Kapag mahirap ka, ay wala namang magtatangka magnakaw. So you can still sleep at peace, no? May sound sleep ka mga kasembreros, may calmness ng mind, no? May mental stability. Kasi nga wala kang alalahanin sa buhay. Pero pag sobrang yaman mo naman, parang nawawala yung peace, no? At saka yung calmness sa ating isipan at buhay. So minsan isipin mo na minsan may maya. So kasi kapag naranasan mo na sobrang yaman mo, bilyonaryo, narinig ko yung isang sinabi ni Vice Ganda. Sabi niya, yung ipinanganak ka na bilyonaryo, ipinanganak ka na milyonaryo, parang mahirap din kasi saan ka kukuha ng inspiration, saan ka kukuha ng drive kasi nga mayaman ka na, no? Bilyonaryo ka na. Whereas, kagaya sa atin, na-drive natin, kung pa yun yung motivation natin, inspiration natin sa buhay na kahirapan, no? Yung may mga times sa challenges, ganito, ganyan. So, isa rin pala yun sa blessings, mga kasunod ng Panginoon na may challenges tayo talaga. Kasi nga, doon tayo kukuha ng hugot, no? Doon tayo kukuha ng reason ba na magpatuloy at magsumikap sa buhay. Alright, sinama sa Word of God, ha? Nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka gawin natin number one talaga, priority na protection, security, at keeper ang Diyos natin, mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent, our greatest protection and keeper, Jesus Christ Himself. With the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.